Ikaw ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong among sa Himpapawid. Si Father Pep po ito, ang Director ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Wednesday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. At dito pa rin po tayo sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM. Friends tayo. And it's March 18, yan, 2015. Yan, bako yung mga greetings, Sister Son. Bumati ka muna sa ating mga tagapakinig. Okay, good evening po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, Coordinator po ni Father Pep sa Commission on Catechesis. Yan. At of course, galing po kami sa meeting niya mong Pep. Mamaya po may babatiin ako. But of course, ngayon nga po ay 4th week of Lent, no? Pang-apat na linggo ng Kwaresma, at meron po tayong santo na kapiestahan niya ngayon, March 18. Ito po ay si Saint Cyril of Jerusalem, Bishop and Doctor. Ayan. Yan, at mukhang medyo diniscuss na nata kanina, no, sa kwentuhang Katoliko. Ay, oo, Among. Sige. Anyway po, maganda yung gospel ngayon at mahaba naman po, no? So, madami tayong mapag-uusapan sa ebanghelyo natin ngayon. Yes, at gusto ko lang batiin unang-una si Dr. Letty Darapisa, no? Yung ating regular listener. Doc, hello pasensya po. ka na kanina kasi nagmamadali ako. Kinola ko ni Doktora, no? I am on my way here. So anyway, Doc, yung sa ating medical mission sa Friday, dyan sa Severa, Bacolor, Pampanga. Yan, no? Ang ikabit natin yung Social Action Center of Pampanga doon sa, ano. So this is a parang joint, pero actually ako yung mag-observe lang doon, no? And pinapasalamatan natin yung KDF, sina Sister Sylvia, no? Ang dami mga gustong tumulong talaga sa ating mga medical missions dito sa Pampanga. Anyway, maraming salamat. And Doc, we'll of course see each other sa Biyernes, no? Sa ating medical mission dyan sa Severa, Bacolor, Pampanga. Okay. At babatiin naman natin, Among, yung pinanggalingan natin kanina. Congratulations po sa mga graduating students ng Mass Communication sa University of the Assumption. Kanina po meron silang focus group discussion at marami po silang bisita sa discussion nila. Ang School of Arts and Sciences ng UA, AB Communication and BS Psychology. Of course, kay Dr. Edna. Yung din po nila, marami pong salamat kaninang yung invitation ninyo sa amin kanina. Yes, no? And congratulations po, napakaganda ng discussion. Yan ang isang napakalakas nating partner diyan sa ating Radio Apostolate, no? Oo, Among. Ang Arts and Sciences, no? Yung AB Mascom. AB Mascom. Yan, oo. And of course, total na nabanggit ko na ang University of the Assumption. Kasalukuyan na po ang enrollment for next school year doon. The first Archdiocesan University in Asia. Yan. Nakakasiguro po kayo ng Catholic education sa University of the Assumption. Yan. Okay. At of course, ano pa ba? Kanina, hindi ba? Si Father Noni Dolor. Yan, yung ating bisita kanina, okay. no? Maraming salamat. Siya ang parang Radio Apostolate Director ng Archdiocese of Lipa. Binisita tayo kanina. Oo. Father Noni. Membro ng CMN din. At dalawa yung station nila, ha? Oo, sa Lipa, Batangas. Lipa, no? So, sabi niya noon namang, 'di ba, supportive sa kanya si Vilma Santos. Supportive sa apostolate niya. Yeah, so malaki yung kanilang networking diyan sa Batangas, no? Oo. At yun nga, malaki yung impact ng ginawa ng kanilang
Archdiocese no, regarding itong mass media apostolate nila. Okay, thank you Father Noni kahit na hindi tayo naririnig dyan sa Batangas. Okay. Sige, Esther Son, at ano na tayo? Sige, Ibigay muna natin yung numbers ating muna. mga text line numbers na lang. Okay, sige, diretso ka na. Okay, kung gusto po ninyong mag-text sa smart po, 0918-351-8282, 0918-351-8282. Sa Globe naman po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. Yung mga gusto pong maging members ng ating Connect Ka Katekista program, just type REG, all capital letters, and then space your full name and then slash the name of your vicariate, parish, or your school, no? O kaya yung inyo pong address at ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-0966, no? Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered, ay makakatanggap po kayo ng daily inspirational messages from the Lord, no? At kung may mga kahilingan kayo, mga intentions, pasasalamat, pwede niyo pong i-text ang number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. And we would like to thank Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. Okay, at kung gusto nyo naman pong manood ngayong kasalukuyan po sa internet, punta po kayo sa www.ustream.tv and then i-search po ninyo yung Bright FM 91.9. At kung gusto nyo naman pong marinig ang mga past episodes namin, nasa Facebook naman po, no? Yung kahapon, tsaka yung mga nakaraan pa nandoon po. Punta po kayo sa Barkadahan kay Cristo Pampanga Facebook account name. Yan, makikita po ninyo doon or maririnig ninyo yung mga episodes namin. Okay, salamat po kay Longlong Pascual for maintaining our Facebook accounts. Okay. Sige. Sige, Stresson, medyo mahaba-haba yung ating ebanghelyo sa araw na ito, no? So, babasahin po sa atin Stresson ng ating ebanghelyo sa gabing ito. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking amay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat nilabagnan niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama, at sa gayoy pinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya'y ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipakikita sa kanya ng ama at mangingilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman, bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng Ama ng Diyos at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao.
Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkalooban ng buhay na walang hanggan, at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Okay, napakaganda ng gospel po natin ngayon. Habang di ba, madalas nating marinig, like father, like son. May kanta, Sister Son. Talaga? Father and Son. Oh. By Cat Stevens. Okay. Alam mo yan? Hindi yata. Okay. Ikaw ba, nung maliit ka, akala ko, may alam nagsabi mo na yun, sa yung gano'n namong, like father, like son, Ay, oo. sa yung papa mo? Oo. Talaga, oh. Yan, oo. Yan. Naririnig mo yan. Yan ang Father and Son. Oh, talagang si That's Brother Cat Gerald. Stevens. Oo, ang bilis. That's Father and Son. Ay, oo, naririnig ko ang Cat kanta Stevens, niyan. Oo, yan pala yung Oo. ano. Yan, relationship ng isang father at saka yung son. Yan ang kanta dyan. See? So, yan muna ang tatalakayin ko, no? Ang ganda, oo nga. Thank you, Gerald. Ha? Oo, Yan. naririnig ko Alam mo nga yung si kanta Ate niyan. Son mo, Gerald, medyo Hilig sa kanta. Hindi Kaya alam makakalain. kung minsan, alam ko yung kanta, hindi ko alam yung title. Pero naririnig ko nga yan. Yan Okay. ang Father and Son. Yan, nababagay sa kanta, sa ano natin na Ebanghelyo. Siguro habang pagka ganun, yung Oo. pag sinabing, uy, nakita yung bata, wow, itong batang ito, like father, like son, no? Siguro, kung ikaw ang tatay, lalo na kung mabait yung anak, no? You're very proud siguro. Of course. So, ganun siguro. Ganyan naman talaga yung mga ama, di ba? Oo, Very proud ng kanilang mga anak. Ang nakikita kong nangyari sa ating Panginoong Jesus. At tuwan-tuwa siguro ang Diyos Ama, si God the talaga. Father, no? Kaya nga, ang ganda nung, nung sinabi niya, truly I assure you, the Son cannot do anything by himself, but only what he sees Yeah. the Father do. O kung ano yung nakikita niya Yeah. sa Diyos Ama, kay God the Father, no? At ito po ang ating Panginoong Jesus says the perfect mirror ng kanyang tatay, ng kanyang Father, no? Yeah. As he acts in Jesus and through him. Mhm. Sarap, na sarap pakinggan, no? Ito po talaga, no, yung ang ating Panginoong Yesus, no, makikita natin yung bond nila at ni God the Father para bang limitless, no? Si Jesus, kagaya ng Diyos Ama, is a source of life. Because if life is what the Father offers, so ganun din ang ino-offer ng ating Panginoon sa mga taong naniniwala, sa mga taong may pananampalataya, no? Sabi pa nga dito, no, yung I cannot do anything on my own, no? Yeah, no. Siguro po kahit tayo, no, lalo na kung ang tatay natin isang napakabait na tatay, and you will be proud of him. At ito namang tatay, talagang magiging proud siya sa anak. Ganun po ang nangyayari sa mag-ama. Ayan, no. Ito po, sabi niya, yung bandang huli, Among, gusto ko rin, ulitin ko, yung bandang huli ng gospel. Yung I can do nothing of myself, sabi. As I hear, so I judge, and my judgment is just, because I seek not my own will, but the will of Him who sent me. Diba yung mangyayari ngayon sa mahal na araw, yung sineselebrate natin? The will of the Father. Yeah. Kaya talagang father and son yan. Oo nga. And I think dapat ganun din yung ating relationship sa ating Diyos Ama, di ba? Yan, oo. Kasi nga, alam mo, everything flows, no? Everything comes from our loving Father, di ba? At alam mo, ang
basis. Sabi nga dito, for as the Father loves the Son and shows him all that He Himself is doing, and greater works than this will be shown Him, no? That you may marvel. Ang ibig sabihin lang nito kasi makikita mo dito sa buhay ng ating Panginoon, paano yung love relationship, no? Isang relasyon ng pagmamahal. Pero hindi hindi lang parang abstract, no? O kaya pagmamahal. Ano ba yung ibig sabihin ng pagmamahal talaga dito? Makikita mo, I think ang translation ko dito sa pagmamahal na sinasabi ng Panginoon dito, dahil mahal ng Panginoon ng Diyos ang mga kanyang anak. At ang anak naman ay yun nga, no, ginagawa niya yung mga ginagawa rin ng ama. Para sa akin, I think I would translate that into obedience. Ayan, ayo. Yung pagsunod, di ba? Kasi, totoo naman ito, ha? Ilang beses na natin sinabi ito. Ano ba ang clearest proof na mahal mo ang isang tao? Eh, di sundin mo siya. Yun. Alam mo, Among. Yung kalooban niya. Diba? Oo nga. Alam mo, Among, kanina binabasa ko yung gospel nung bago ka dumating. Nahulaan ko na ang sasabihin mo. Yan. Oo, tingnan mo. Kasi, alam mo kung bakit. Bakit? Kasi sa 22 years nating magkasama sa catechesis, isang katangian ang nakita ko sa'yo. Obedience. Yan. Kaya kanina, sabi ko, alam ko na. Alam ko kung anong sasabihin mamaya ni Amo. Alam mo, totoo yan. Nahulaan kasi, ko. nahulaan ko. And I think, yan ang, siguro isang pinamana sa akin, no? Ang aking mga magulang, yung, obedience to God. And of course, ako naman, no, medyo nung maliit ako, may katigasan din yung ulo ko. Pero, pag sinabi na bawal, hindi, lalong-lalo na yung father ko kasi, hindi naman yung disciplinarian, no? Pero, siya, yung principled man. Yan, si Daddy. Yung maprinsipyo yun eh. Naman. Tsaka like yung father, work ethics niya and like everything. father, No? like son nga. Ako pag nag-usap kami ng yung talagang father and son. Because there were instances, no, in my life nung maliit pa ako, nung nasa seminaryo ako. Kahit na kuminsan nga hindi kami masyadong nagkikita ni Dad dahil nga over the weekend lang, no, dahil binibisita ako sa seminaryo. Pero I always remember yung mga words niya. No? At saka yung pagsunod dun eh. No? At saka yung isang talagang ko sa kanya, yung kanyang prinsipyo, lalong-lalo na yung work ethics niya, no? Yan ang mga minana ko sa kanya eh. Sabi niya, pagka pari ka na, no, yung pagka parang sumagot ka ng oo sa isang trabaho, sa isang proyekto, anuman, sabi niya, pagsikapan mong tapusin yun. Yun talagang hindi lang yung umpisahan mo pagtapos di ba? Tapos hindi mo tatapusin. Ganyan, no? Commitment sa trabaho. Kanina, di ba, nung meeting natin, may tanong po sa amin kasi kanina sa Assumption kung mag-hire ka ng empleyado, ano daw ang hinahanap nating una? Napakasimple lang ng ako sinagot naman, ko. bago ka sumagot kanina, alam ko na yung sasagot mo. Simple lang ang sinagot ko. Isang sentence lang. Alam ko naman yung sasagot mo ka. Ako na sana sasagot pero ikaw ang tinatanong diba? Work ethics. Yun naman siyempre, di ba, yung paano mo talagang yung ugali mo sa yung trabaho, no? Napakahalaga nun Ang dami nga dyan, may competence sila, pero kuminsan kulat talaga ng karakter kulang nga yung attitude towards work. Yan, talaga yun, napakahalaga yan ang ganda mo yung kapag minana mo sa magulang mo yun. Yan, Kasi syempre, maliit pa tayo, nakikita na nating nagtatrabaho ang mga magulang natin. Yan, And then, ikaw ngayon na batang maliit, nasa formative years ka, nakikita mo yon, mamanahin mo, gagayahin mo. Si daddy ko, 39 years dyan sa Clark. 39 years, can you beat that? Talagang, yan, no? Kaya kaming lahat 7 kami, katas ng Clark kami. No? Talagang, dyan sa, siya, sa civilian office. Parang HR. CCPO. CCPO. HR yan, po ng CCPO. Yan, si Dad, no? At napakalaking responsibilidad niya dyan Kaya, nung maliit ako, hindi ko alam ang trabaho niya, Up to high school, hanggang nag-college ako,
Hanggang, yun nga, nung theology na lang ako doon ko talaga na. Kasi sabi niya sa akin, parati naman, sabi niya sa akin, parati complicated yung trabaho ko, marami, hindi ko ma-explain, no? And yun nga, yun pala, it's dealing with people, no? It's all about personnel, ang kanyang trabaho. And you know, I think that's the greatest asset of a company, it's personnel. So, ang talagang maghirap Anyway, yun nga yung lahat ng kanyang mga prinsipyo tungkol sa trabaho niya. Yan, no? Parang sinunod ko rin yung apak niya. No? Yung mga yapak niya. Yan. Ang isa pang na ko sa kanya, yun nga, yung workaholic siya. Yan, no? Makikita. Manang-mana. Talagang sinundan ko. Sister Son. Na nakuha. Like alam mo father, like son. nung nasa Mabiga ako, yung first parish, no? Kasi nung namatay na si Dad, si Mami, kasama ko na sa kumbento kasi nalungkot nga, no? So sabi niya dahil yun sa parish ko, the first parish, inoobserba niya pala lahat, no? Kasi nagpagwatan tayo na simbahan doon, laki. Sabi niya kami na lang dalawa pagkagabi, sabi niya. Talagang alam mo, sabi niya, pag tinitignan kita, nakikita ko talaga yung dad mo, sabi niya sa'yo. Talaga, Batang-bata ka pa noon. Batang-bata pa. Mga 28 years old, Anyway, ang punto doon is, yung relasyon mo sa magulang mo, di ba? Kung talagang very close kayo, I mean to say, nakikinig ka sa kanya, alam mo siya, it's but natural that you will obey and you will follow. Di ba? Totoo. Yung mga yapak niya, no? Lalong-lalo na yung mga tinuturong mga mabubuting asal, prinsipyo sa buhay. Eventually kasi yan ang iiwan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Diba? Over and above yung minanang material, yan, yung mga lupa, mga pera, savings in the bank. Yan, kasama na yan. Pero secondary lang yan. Mas importante pero kung talaga yung good values. Yung tinuruan ka through their examples, especially. Hindi lang yung kanilang mga aral sa iyo, no, yung mga turo nila. That's part of it, but nakita mo sa buhay nila yung pagsisikap, halimbawa, Sister Son. Diba? Yung yan nga, tapat sa trabaho. Naku. Yan ay hindi mo mabibili yan. Pagka talagang nakuha mo, yung mga aral, turo, at lalong-lalo yung mabubuting halimbawa ng mga magulang mo, lalong-lalo na from rags to riches kayo, no? Kung paano sila nagsikap, at lalong-lalo na number 1 ito, yung kanilang matibay na pananampalataya sa Diyos. Naku, yan ang number 1. Napakaganda. Ako naman, Among, sige. Kwento ko naman ang tatay ko. Yan. Ang tatay ko, karpintero. Among. Pero talagang napaka-dedicated na karpintero. Kung minsan, iiwanan niya kami, sabi niya, may kontrata kami sa Manila, 2 linggo akong wala, ganon. Talagang, titiisin niyang aalis sa amin, maliliit pa kami dahil nga, ang lalayo ng mga kontrata nilang ginagawang mga bahay, mga buildings, no? Parang St. Joseph. Pero may isang hindi ko makakalimutan sa kanya, disciplinarian na grabe. Usually ganyan yung mga tatay, di ba? Alam mo, one time, Among, kasi nung manager ako ng Clark, ng isang branch store, noon kasi yung mga mesa namin, Among, may mga, igagalaw mo yung paa mo, kung halimbawa may nang-hold up sa store, itataas mo lang yung isang mong paa doon sa isang maliit na box, dadating na yung mga pulis. Nakapaligid na sila sa building. Kung minsan paggabi, hindi ko alam kung may doon na or yung connection siguro may diferensya, magre-ring yan. Dadating yung mga pulis doon sa buong building, makapadurot yung pulis yung building. Siyempre walang tao dahil hating gabi. Ang gagawin nila, pupunta sila sa bahay ko, susunduin ako. Dahil ako ang may susi, sila walang susi. Bubuksan namin yung store, titingnan namin kung may magdanakaw sa loob.
Ay, yung tatay ko talagang nagagalit. Sabi niya, hindi mo kailangan sumama dyan, alauna ng gabi. Tang, sabi ko, kasi part na ng trabaho to. Safe naman ako, mga pulis yan, oh, sabi ko. Talagang, pero Clark nagagalit Police, siya, oh. I-interviewhan muna niya, mong yung mga mga Amerikanong Of course, air of police course. ang tawag namin. Oh, yung mga Talagang, base police. Ha? oo, talagang tatanungin muna niya, ibabalik niyo yung anak ko, hay, ano lang, i-check niyo lang yung building, ganyan, ganyan. Disciplinarian. Pero maganda naman ang nangyayari kasi natatakot din yung mga Yeah. pulis sa kanya. Alam mo, isang inspirasyon ito Oo, dapat oo. sa yung sinasabi natin, nagsishare tayo ngayon, no? Oo. Yung mga magulang, no, talagang you just don't know kung minsan yung mga magulang natin Oo. you just don't know yung the impact that you create in the Ay, lives of your oo. children, no? Yung care nila. Oo, napakahalaga talagang, yan. Di ba? And just like the Lord here, no? Ito nga ang reveal niya sa mga Hudyo. Although, talagang kahapon, hindi ba, he was accused of breaking the Sabbath, no? Ito dito matindi na naman. Oo, grabe, no? Nakikipagpamilya ka dyan sa Diyos natin, ha? Parang ikaw you're putting yourself equal, di ba? Oo. They just don't know na talagang no, yung kanyang relationship sa kanyang ama napakalalim, no? Itong hindi ma-realize ng mga Hudyong ito. At sabi nga niya, mahal ako ng ama. At kung ano yung ginagawa ng ama, ginagawa ko rin kasi binibigay niya yung kapangyarihan sa akin, no? Yung manggamot, yan, yung maghusga, and everything, no? At and I think tayo rin, no? Hindi lang ang Panginoon, pero by baptism naging anak tayo ng Panginoon, di ba? Pero dapat marapat din, and I think that's our part, no? Yan, yung faith, yung obedience, no? Yan dapat ang ipakita natin sa Panginoon, no? Okay, tutuloy natin itong ating sige, reflection, no? bilis ng Although, kalahating oras. mamaya siguro si Cyril of Jerusalem, konti konti lang, na lang no? sa kanya, Ayan. oo. At sa ating mga texters po, baka gusto nyong sangkot sa ating talakayan ngayon, no? Ano ba yung inyong relasyon sa Diyos, no? Do you see our God as a caring Father, no? Isang ama na kamukha ng ating Panginoong Jesus, no? Ay kumakalinga at talagang mahal ang ating Panginoong Jesus. At tayo ba ay, yun nga, talking about obedience naman. Yun. Tayo ba sa magulang talagang natin. 100% ba tayong sumusunod Oo. sa kalooban ng Diyos, no? I-text lang po yung ating mga pagninilay at babasahin po natin mamaya sa ating second segment, no? For the meantime, may mag-break muna tayo, Sister Son, no? Magpatugtog tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Kay buti ng Panginoon, ang tulad ko'y binigyan niya ng buhay na puno ng kulay. Wala na akong mahihiling dahil sa handog niyang walang katulad na mga magulang. Kapag ako'y nalulumbay, handa akong kalingain. Kapag ako'y nagkukulang, unawa ang laan sa'kin. Salamat sa Panginoon, pagkat binigyan niya ako ng mga magulang na lubos-lubos ang pasinta. Tulad ng pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Salamat o Panginoon para sa aking ama't ina. Purihin ang Panginoon sa buhay ng aking mga magulang. Di siya nagkulang dahil sa kanilang buhay. Ang aral ni Jesus ay natutunan.
sa aking pagtanda. Ang aral ay dala-dala, ang bilin ni Ama at Ina, sa puso'y iukit nga. Salamat sa Panginoon, pagkat binigyan niya ako ng mga magulang na lubos-lubos ang pagsuka, katulad ng pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Salamat, O Panginoon. Salamat sa Panginoon, pagkat binigyan niya ako ng mga magulang na lubos-lubos ang pagsinta, katulad ng pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Salamat, O Panginoon, para sa aking ama't ina. Babalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kanina po sa ating first segment ay tinalakay natin itong napakagandang ebanghelyo natin sa gabing ito, no, sa araw na ito, tungkol nga po dito sa the unique and special relationship of Jesus with His Father, no? At ito nga yung Father and Son, sabi nga natin, no? Pero I think ito nga ang relasyon na to, of course, it's a love relationship, but it's concretized dito sa pagsunod ng Panginoon sa kalooban ng kanyang Ama. Diba? Oo, yun nga. No? At lahat tayo ay inaanyayahan din ang gospel na to, no? Ito talagang mahal natin ang Panginoon, ang Diyos nating Ama. Ito, sundin natin yung kanyang kalooban, di ba? Just like our Lord Jesus Christ. Oo, Among. Yun nga, Among, yung seeking not my own will, no? But the will of the Father, no? Di po ba kung minsan tayo, parang ayaw nating gawin ng isang bagay, no? Pero ito palang kagustuhan ng Diyos, no? Kung minsan di natin kaagad nakikita na napakaganda pala nito, ayaw lang nating gawin, tumatanggi lang tayo, pero ito palang gusto ng Panginoon sa atin, no? Kung minsan din, Among, we resist change, no? Minsan, eto na komportable na ako dito ayoko nang baguhin pa to, pero hindi pala yun ang kagustuhan ng Panginoon. Kaya nga po, we can do new things kung we follow Jesus, we follow God the Father po. Di ba nangyayari sa atin yun, Among? Of course, nangyayari yan. Yung mga ibang assignments mo, alam ko nung una ayaw mo pero sabi mo, ang hindi ko makakalimutan sinasabi mo bloom where you were planted. Yan. Mamulaklak ka. Oo nga. Kung saan kayo tinanim. Oo. So kahit tayo mo, dahil yun ang kagustuhan ng Diyos para sa'yo, sumunod ka. Yan. And everything else is history. Oo. Sa buhay ko. Anyway, may texter tayo dito, Sister Son, no? Okay. From 1914. Ito yung reflection dito sa ating ebanghelyo, no? Jesus is not only an obedient son, but also as hardworking as the Father. Kasi nga, puro trabaho, sabi dito, no? Oo nga. Work is not only an economic or utilitarian activity, but also an extension of one's personality and identity. Yan. Yung ginagawa natin, tama, it's not only an economic activity yung trabaho, no? But an extension of one's personality and identity. Are you Jesus' brother? Be a diligent worker. Sabi niya. Yan, trabahuhin mo. Magtrabaho ka. Parang yung sabi ni St. Paul, no? Anyone who should not work should not eat. Sabi niya. Kapag hindi ka nagtrabaho, sabi niya, huwag kang kumain. Ay, oo. Letter nga ni St. Paul yun. Parang work as busy bodies, no? Yung nag-busy-busy ka lang. Hindi naman totoong busy ka.
Diba? Oo. At wala ka daw karapatan, sabi ni Saint Paul, na kumain. Yun, may tawag doon namong Ano yan? pal. Alam mo din, ha, Stelson? Oo. Talagang ikaw, ha? Iba na yung mga Naririnig. terminology mo ngayon, ha? Pag nasa radyo ka pala mo. Natututo ka na ng mga lengguwahe. Mga salitang Yan. kanto. Mga salitang ano dyan, ha? Kasi Mga hamong, sa tabi-tabi. kasi hamong, Ah. yung mga listeners natin, all kinds. Yan, yan. O, tama naman yan, eh. Oo, may, We have to know ano ba the- yan, class A, class B, class C, Other class CD. languages. Oo. Oo. Naka-update ka. Yan, Pati oo. nga sa language ng mga bata Mong, That's very kailangan true. naka-update tayo, no? At gusto kong ituloy itong sinabi ng ating Panginoon dito. No? Isang Okay. bagay na medyo nakamangha sa akin. At kanina sige. na-share ko sa aking homily ito. Oo, sige. Yung I can do nothing on my own authority. Yung wala akong magagawa sa sarili ko. No? Because I seek not my own will and the will of Him who sent me, no? Oh. Yung parang talagang dependent ang ating Panginoon sa Kay sa God the Father. sa God the Father, no? Oo. Which is, I think, very true sa buhay natin, no? We can do nothing, no? Sabi nga, wala tayo ma-accomplish, ano man yung mga tagumpay natin, Oo. nagiging posible lang yan, Strason, dahil sa tulong ng Diyos. Oo, Sa totoo awa yun, ng Diyos, Mong. di ba? Oo. Oo. Kanina nga sa homily ko, nabanggit ko yung kasi during the ordination, ng mga pare, Oo. yung rite of ordination, no? Priestly ordination. Okay. Mayroong parte doon na yung examination of intention. Oo. Examination of Oo. intention. Okay. Tatanungin kami ng obispo 4 na beses, no? Oh, 4 na beses yung tanong. Hindi, yung tanong, Oo. iba't iba, pero are you resolved to? Parang ganyan, no? Are you resolved? Mga ganyan, no? Kasi nung bago kami na-ordin, yan, binabasa ko yung mismong rite, no? Oh. So, yun nga, nag-reflect kami dun sa rite of ordination, priestly ordination. Pero nakakapagtaka dun sa examination of intention. Yung tatanungin kami, nakahanda ka na ba? Parang sabi ng obispo sa amin, ano ba, final answer mo? Oo. Final answer? Final answer. Ang sagot parang- namin, I do, I am, no? Opo, parang ganyan, no? Oo. Pero yung pang-apat, ako talaga na-curious ako nung the first time I saw the rite of priestly ordination. Kasi yung pang-apat na nasagot, yung sasagot namin dapat I do, no? Oo. I am. Are you resolved? Yes, I am, no? Yan ang sagot namin. Pero yung pang-apat na isasagot namin sa obispo, ito, kaya gustong-gusto ko yung pang-apat na yun. Hindi ko Sige, makakalimutan. ano ba yun? Sige. Ang sagot ganito, Station, I am with the help of God. Oh, ang ganda. Sa tulong ng Diyos, sabi niya. Oo. So, alam mo yung mga resolutions, no? Lahat naman tayo, di ba? Kung minsan, ang ganda ng intention mo, Sister Son. Are you resolved? Yes, I am resolved. Oo. I do promise, no? Parang ganyan. Lahat tayo, Pero alam mo, come to think of it, alone, we cannot achieve those promises. Oo, totoo. Alone, we cannot receive, we cannot really achieve those resolutions. No, human as we are, parating, naku, yan, yung, kuminsan marupok tayo, mahina tayo, may di ba? mga temptations, Naku, yan gano'n. Oo. Papasok na yan, stress. Oo, Kaya nga, obstacles, yung pang-apat na yun, I cannot forget that, kaiba dun sa mga 1, 2, 3 na sagot namin. No? Pareho po namin, I am. Pero I am with the help of God. Of God, oo. No? Sa tulong ng Diyos, sa awa ng Diyos, sa grasya ng Diyos. Kaya nga, alam mo, kung minsan yung, na-accomplish ko ito sa sarili kong lakas. Oo, diba? hindi sa sarili pwede kong yun. galing. Yan, Oo. kaya, di ba? Oo. Kung minsan ganyan tayo yung akala natin, tayo ang may Oo. kagagawan, no? Oo. Well, palagay ko hindi po tama yun, no? Hindi, madaming tumulong Oo. kasi The sa atin. the more correct way, sabi nga let us acknowledge kung sino yung nagbigay ng buhay sa atin, ng lakas, para to achieve that particular siguro success sa buhay natin, di ba? It's really the Lord, no? Oo. Kaya nga,
without God's intervention, no? Wala tayo. Kung wala yung tulong ng Diyos, naku, hindi natin kaya talaga. Oo. Kaya nga, tama itong sabi ng Panginoon, I can do nothing, no? Kung hindi ako tutulungan at hindi binigay sa akin ng Diyos. Ganyan din ang buhay natin. Kakayanin ko ito, kaya ko ito sa tulong ng Diyos. Diba Parating minsan, may tulong ng Oo. Diyos. Parating yan yung may awa ang Diyos. Di ba kung minsan sa pag-abroad mo, halimbawa, naku, yan. Nakaya ko sa awa ng Diyos. Diba? Kung minsan expression pa yan Expression yan, diba? Which is, I think, ang gandang expression. the more correct way of of putting it, no? It's not our own strength. It's not because tayo magaling o sa tayo, di ba? Kasi binigyan tayo ng Diyos ng mga kakayanan. Siya pa rin Siya pa rin ang pinanggalingan ng mga ginamit natin para magtagumpay tayo, di ba? Kaya sa nga, awa ng Diyos, kung wala ang nagawa ko to. tulong, ang awa, no? Ng Panginoon, naku, hindi natin kakayanin yan. Ako, I always have that in mind. Every time I have yan yung mga programs, no? Pastoral programs or projects, no? Ano man yan, with God's help, no? Lilitaw at lilitaw yan. Diba? Kahit na nga mong sasabihin mong, uy, ang daming tumutulong sa akin, nagvo-volunteer sila. Pero sa ayaw at sa gusto natin, pinadala pa rin ng Diyos yung itong mga tumutulong sa iyo. Tama. Di ba? Yes. Oo. And sabi nga ng English, let's give, no? Parang let's give where credit is due. Credit is due. Parang no? Yung bang Panginoon talaga kung saan yung kredito, kailangan doon natin ibigay, hindi yung kung minsan gusto natin sa atin kasi pag pinalakpakan ka na dito, yun na yung reward mo. Wala na sa may mga ganyan, wala na sa actually, pangalawang buhay. hindi naman sila ang gumawa, hindi naman sila nag-lead doon, tapos ina-acknowledge ng ibang tao, no? Sila naman gustong-gusto nila na naririnig. Pero deep inside, alam naman nila na yung mga ganyan. May mga ganyan na tao. Pero alam mo, dapat huwag tayong mag-focus doon diba? Basta't nagawa and then acknowledge. Ako, kung hindi lang sa tulong ng Diyos ako yung naging instrumento lang, di ba? Nagawa yung I think that's bagay the way na yun, to put it, no? Yung project na yun, madaming nakinabang, madaming masaya. Yun ang importante. Yun ang importante. At saka, madami kang natulungan. Sabi nga I am just a unworthy servant, sabi nga no? I just did what the master told me to do. Parang ganyan. Parang ito lang ang ginawa ko lang yung kagustuhan ng Panginoon. Parang ganyan, no? No more, no less. Yan. Pwede ring sabihin namang naging instrumento lang ako. Ayan. Yan, tama yan. And incidentally, Stresson, dahil konting minuto na lang tayo. Okay. Ito nga, alam mo, talking about instrument, ito ang isang instrumentong ginamit ng Panginoon. Okay. Si Saint Cyril of Jerusalem, Stresson. Yung santo natin. Yes, one of the church fathers that we have, no? Alam mo, bilib ako dito sa santong ito. Bakit? Tanungin mo ako. Sige, Among. Well, he lived during the time that there was a very strong heresy happening in the church. Yung bang tinatawag na Arianism? Yan, yung Arian heresy, Sister Son. Alam mo naman yung heresy, no? Oo. Pagka sinabi kang, hoy, heretic ka. Oo nga Heretica ka. Oo. No? Ang ibig sabihin nun naku, yung tinuturo mo, Sister Son, naku, maling-mali. Mali. No? Pinanggagalingan ka ng maling turo. Naku. Medyo mahirap yan. Kasi you could just imagine, kung mali yung tinuturo mo, alimbawa lang dito sa radio station natin, sa radio program natin yan. Kung alimbawa, mali yung tinuturo natin dito, naku, yung lahat ng mga nakikinig sa atin, naku, responsibilidad natin yan, di ba? Ang laki ng responsibilidad ng pagpapahayag ng Diyos. Ang responsibilidad doon, ano ba, tama ba yung tinuturo nyo tungkol sa salita ng Diyos? Di ba? Tungkol ba sa pananampalatayang Katoliko? Di ba? Kaya nga
at least may kwentuhang Katoliko tayo, no? Oo. Yan at least na kinaklarify sa atin. Ano ba yung mga pananaw, paninindigan ng isang Katoliko, no? Oo. Kasi ang isang importante sa pananampalataya, Sister Son, is what we call orthodoxy. Yan. Ano ba yung ito i-examine na naman kita. Baka Kisonya, ano ba yung orthodoxy? Yan. Ayan. Sige na nga. Ito ba yung doktrina? Yan. Ayan. The right and sound doctrine. Ng doctrine yan. The correct teaching. Yan, no? Kasi yung pangalawa yung tamang dun, turo. Oo. yung pangalawa naman dun, yung orthopraxis di Naku, ba? yan, Oo. So, hindi lang yung turo. The right living practice. Oo, yan. Diba? So, magkasama yun. Magkasama yan, Orthodoxy and orthopraxis. Tamang turo at tamang pagsasabuhay. Yan, parang ganyan, no? Yan, oo. At dapat naman, di ba? Ay, oo. Tinuturo mo nga. Hindi mo naman sinasabuhay. Di Ayun kulang, nga, di ba? Oo. Ha? Ay, kung namang mali yung turo mo, ano yung isasabuhay mo? Mali rin. Din yung isasabuhay mo. Mali rin yung isasabuhay Kaya mo. dapat Diba? magka-partner talaga. Very important ang orthodoxy. At Oo. dito natin makikita itong contribution ni Saint Cyril Yan, oo. of Jerusalem, no? Kasi napakalakas na itong Arianism na to. And even yung mga ibang bishops during the time. Oo. Kaya nga inside the church, talagang nag-damage itong Arianism na to. Oo. It divided the church, no? Oo. Parang yung the orthodoxy of the Christian faith parang yunyog nitong Arianism na to, Strason. And it took a lot of councils, no? Talagang parang hindi naman mabatay totally, pero talagang masubdue itong puwersa nitong turong ito. Oo. And basically, ano ba itong Arianism na to? Ito ba yung Arianism? Ito ba yung hindi nila kinikilalang Diyos ang tama, Panginoong Sister Son, Jesus? Ito ba yung Arianism? Hanggang ngayon naman, makikita natin yan. Oo. Sa ating isang kapatid na sa Oo, reliyon, di ba? Sa oo Iglesia nga. ni Cristo. Oo, hindi. Well, yan ang Iglesia ni Cristo, Sir. Hindi nila kinikilala si Diyos, Jesus bilang si isang Jesus, Diyos. But of course, alam natin you have two natures, no? Oo. The Lord has two, the divine and the human nature, human no? nature ng ating Panginoong Jesus. Pero alam mo, yun nga, he was misinterpreted, kung minsan he was accused falsely, itong si Saint Cyril, no? And even during his, kasi nga naging obispo siya sa Jerusalem, he was also exiled, no? Napakalakas ng kalaban niya. Kasi nga, pati yung mga kamukha niyang obispo, no? Na-swayed din, no? Parang sumama din sila ditong sa sa Arianism, the wave of Arianism, no? But later on, of course, alam naman natin the truth of the Catholic faith will emerge, di ba? Oo. At yan, no? Alam natin yung sa Nicene, di ba? Yung consubstantial with the Father. Oo, yung Nicene Creed yan. Tamang-tama. Ginagamit na natin ngayon Begotten, sa not misa. made. One in being with the Father. Yan ang mga matitinding mga Dinepensa ni sagot. Cyril. Sagot dyan sa Arianism na yan. Yung Nicene Creed na makikita natin dyan, Sterson, no? Anyway, kung ako lang, ito nga, no? Ano ba yung pinakamensahe sa atin ni Saint Cyril of Jerusalem? Ito nga, siguro dahil nasa Radio Apostolate tayo, nasa Commission on Catechesis tayo, I think this is our commitment, Sterson. Yes, yung tamang turo ng simbahan. Okay, dapat huwag doon tayong manghula tayo. rito. Oo. O kaya yung sariling turo mo at sariling turo ko. Yun ang tinuturo natin. Magtuturuan tayo dito. Oo nga, mahirap pagkagano. Mahirap yun, Sterson. Dahil hindi yung akin, yung isayo, hindi sa atin. Ang turo natin dito yung turo ng Diyos. Yan, okay. Mga And teachings ni Jesus po. And I think that's how we summarize the life of Saint Cyril of Jerusalem, no? Kaya nga napakahalaga po na tayo mga Katoliko, no? Let's study our faith at get to know our faith at dapat po ay yun nga mahalin natin ang ating pananampalataya, no? Tayo talagang yun nga tamang-tama yung kapampangan na tawag natin sa pananampalataya, yung ama na at pamana. At pamana yan.
Okay, let us conclude this beautiful episode, Sister Son, with a very, very short closing prayer. Lord Jesus, increase my love for you and unite my heart and will with yours, that I may only seek and desire what is pleasing to you. Amen. Yan. What is pleasing to you, no? Oo, napakaganda. Kung minsan ito ang kagustuhan ng Diyos, ito ang kinakatuwan niya sa atin. What will please the Lord? Diba? Oo. If you are a pleaser, sana naman ang i-please natin, hindi yung sarili natin, hindi yung ibang tao. Kung hindi yung what will please the Lord. Diba? Yan. At sana po ay kapuluto natin ang aral ito yung relationship of the Father and the Son. No? The Son has always pleased the Father by obeying the will of the Father. Actually, hindi man madaling i-please ang Panginoon eh. Ayan. Okay. Sige, may announcement tayo. Sige, Sister Son. In-announce po natin, may vacancy po sa Chancery, accountant po. Oo, naghahanap kami ng accountant. Opo, naghahanap po ng accountant si Among Pep. Kung meron pong tapos ng accountancy dyan at gustong mag-apply po, punta lang po kayo sa Chancery or sa office ng Arzobispado de Pampanga. Yan. Mag-fill up lang po kayo ng application doon. Accountant po ang kailangan yan. Okay. Okay. Paalam ka na. Okay, ito po Sister Zon Kayana, nagpapaalam na po sa programang Barkadahan kay Kristo. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Good night and God bless. At sana po ay maging tunay tayong mga anak ng Diyos, and the only way na pakita po natin ang ating pagiging mga anak ng Diyos at mahal natin ang Panginoon ay sundin natin ang kanyang kalooban at gawin, no? At talagang palaganapin at isabuhay po ang kanyang kalooban sa ating buhay. Naway ang relasyon natin sa Diyos ay lalong lumalim, lalong tumibay, no? At naway ang ating buhay panalangin, ang ating pangapagdiriwang sa mga liturya, at lalong-lalo ang pagsasabuhay natin sa ating pananampalataya. Ito po ang ating itaas at iregalo sa ating mapagmahal at mawaing Ama. Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. And I know that it's not easy to be calm when you found something going on.